Ang Pag-asa, mga kaibigan, ay nagdeklara na mayroong El Nino ngayong taon sa ating bansa. Alam niyo ba na napaka-importante yung role ng National Irrigation Administration sa ganitong pagkakataon na mayroong El Nino na mararanasan ang isang bansa. Kasi alam po naman natin na yung mga pananim ng mga magsasaka ay nagdedepende sila dun sa tubig na galing sa ulan, pero mas maganda yung mayroong suporta yung National Irrigation Administration. Na po natin, mga kaibigan, noong 2021, 32,000 hectares lang yung nakokoberan ng National Irrigation Administration na mga farmland. Pero ngayon 2025, aabot o nag-increase siya ng 65.8% yung mga natubigan na o naabot na ng National Irrigation Administration na farmland na patubigan. Sir, ano yung patuloy pang gagawin natin para sa ganun ay ma-maintain natin yung mas marami pang farmland na mapatubigan ng National Irrigation Administration? Well, magandang araw po. Ngayon naman ay patuloy po tayong ina-expand ang ating mga irrigation facilities. At ang totoo niyan, yung approach namin dito sa climate change ay ultimately yung tinatawag na climate change resiliency. So, patuloy na gumagawa ng mga mitigation projects, lalong-lalo na yung mga adaptation projects na tinatawag. So, ang maganda po dito ay ang suporta ng ating Presidente Sanila ay buong-buo. In fact, di ba, ang priority niya is food security. At alam naman natin, ang kailangan ng food security is yung patuloy. Kumusta yung ginagawang pondo ng Office of the President sa NIA upang masuportahan ko itong food security program, especially now, meron tayong El Nino, sir? Well, alam nyo, parehas kami Ilocano ni Presidente. No? So, kuripot tayo. Ibig sabihin lamang po, tinitignan natin na dapat magamit ang tama yung pondo. No? So, dito po sa NIA, meron kaming practice dito. Tawag namin dito ay right project, no? Right price, right quality. Dito pa lang sa right project na ito, dapat nasa sala na kung ano yung magagandang proyekto po dito at fully supported ng mga tao at kanilang supported din ito, requested. Yung right price naman, tinitingnan natin na yung presyo ng mga materialis natin at saka yung project ay nasa tama. At yung right quality, katuwang natin yung mga irrigators associations natin dito para i-monitor yung quality ng project. In fact, yun pa lang sa pagbuo ng project o pag-conceptualize ng project, kasama na sila. Sa bidding, kasama rin sila. Pagpirma ng kontrata, kasama sila. Implementation, isa sila sa nakikipagtrabaho. Naniwala po kami sa NIA na kapag may sense of ownership, pagmamalasakitan talaga yung trabaho. And hindi lang yan, sa kanila pa na-turn over yung project. Kasi sa NIA, hindi lang kami gumagawa ng project, kundi after ng turnover, meron pa kami tinatawag ng operation and maintenance. So, ang hashtag namin dito sa NIA is bayanihan. Kung sabihin, tulungan po ng ating ng NIA, ng mga stakeholders natin sa pag-identify, pag-implement at pag-operate ng isang proyekto. Meron tayong mga short-term, medium-term, and long-term projects yan. Kabilang dito sa short-term, yung tinatawag natin alternate wetting and drying system na pinapatupad natin pagtatanim ng balay, kung saan nakakatipid tayo ng around 20 to 30% na tubig. At yung every year kasi, binibigyan tayo ng ating Presidente ng mga heavy equipments. So, nagagamit din natin yung mga ito para sa pag-desil ng ating mga irrigation canals. Paggawa namin ng mga brush dams sa ilog, lalo ngayong El Nino, at pag-repair doon sa mga
nasisira ang mga irrigation facilities. Malaking tulong to yung mga heavy equipment natin, ano? Sa medium term solution naman, ito yung pagtatayo natin ng mga solar pump irrigation projects. Marami po kasi sa mga unirrigated lands natin ay nasa along major river basins. So may tubig talaga, kaya lang hindi mo naman basta malagyan ng dam yung malalaking tubig. Dahil yung feasibility niya naapektuhan eh. Kaya ano po. So pag masyadong malaki ang gastos, nahirap ipakot yan. Yun, nilalagyan namin ng solar pump irrigation yun dahil una, mura ang ginagastos natin pag solar pumps. Ano? Ang average cost ng pag-construct ng dam, yung ordinary dam, is around 1.6 million per hectare. Pag sa solar pump, meron 230, 500,000 pesos. Pagka sobrang sophisticated na sobrang mahirap, hanggang 1 million lang siya, malayo pa rin mas mura. No? So, hindi lang yun, mabilis namin i-construct yun ng solar pump. Mga average of 6 months, tapos yung isang project na laki, nasa 500 to 1,000 hectares. Compared sa sana, magkagalit. So, patuloy po kami naglalagay mga solar pump irrigation projects natin dahil alam namin na mas mura na, mas mabilis, mapapakinabangan ito agad ng ating mga kapital.